Bawang Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayan, good news mga kababayan, ano? Sa lahat nating mga kababayan, only si PBBM lang ang nakagawa nito sa Pilipinas. Mga past administrasyon, hindi ho nila ito nagawa. Only si PBBM lang. Pero bakit mga kababayan, sa gitna ng patuloy na ginagawa ni PBBM, sa paghakot ng mga mayayaman negosyante sa iba't ibang mga bansa para mag-invest dito sa atin, meron pa rin ilan-ilan sa mga kababayan natin na hindi naintindihan ang adhikain ng ating mahal na Pangulo. Kung bakit ang ating mahal na Pangulo ay pumupunta sa ibang bansa. So hindi pa rin ito naintindihan. So alam niyo na kung sino mga yan. Lalo na po yung mga anti-Marcos na mga didilis. Hindi ho nila yan naintindihan. Lagi ho nilang sinasabi, puro travel daw ang ating mahal na Pangulo. Puro pasarap sa ibang bansa ang ginagawa ni PBBM sa ibang bansa, mga kababayan. Totoo ba yan? Yung sinasabi nila? Mga kababayan? Sa akin mga kababayan, kasi pananaw nila yan. Paningin nila yan, pag-iisip nila yan, hindi natin pwede diktahan kung ano man ang kailangan nila isipin. Pero sana, mga kababayan, isipin din nila, tingnan din nila, research din nila kung ano ba ang nagagawa ng paglalakbay ni PBBM sa iba't ibang mga bansa. Una na dyan mga kababayan, makikilala niya ang mga mayayaman negosyante sa iba't ibang mga bansa. Mga kababayan. Pangalawa, malay natin, magustuhan ng mga mayayaman negosyante at magtiwala na mag-invest dito sa ating bansa. Gaano ba ang kalaking tulong sa ating mga mamamayang Pilipino? Kikita pa ngayon ang Pilipinas at hindi lang yan, mga kababayan. Magkakaroon pa ng trabaho ang mga Pilipino, mga kababayan. Yun sana intindihin ng ating mga kababayan kung bakit ang ating mahal na Pangulo lagi siyang umaalis, pupunta sa ibang bansa. Kasi mga kababayan, gusto niyang umakit ng mga mayayaman negosyante para mag-invest dito sa bansa natin. Hindi katulad mga nakaraang administrasyon, China lang lagi ang napupunta dito sa bansa natin. China lang lagi ang laman ng balita natin. Hindi katulad ngayon, mga kababayan. Halos lahat na bansa ngayon ay kaibigan na ng Pilipinas. Ito mga kababayan, babasahin ko lang. Ang Japanese tire firm ay naghahatid ng 3.5 billion investment commitment sa Pilipinas. Biruan nyo yan mga kababayan. Ito na yun Ito na yung bunga ng mga lakad ni PBBM. Kaya kung ayaw nyo maniwala sa akin, kung ayaw nyo makinig sa akin, ito ay para sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood sa aking YouTube channel at naniniwala sa ginagawa ng gobyerno para ito sa kanila. Pero sa mga kababayan natin na walang ibang alam kundi punain ang ginagawa ni PBBM, doon na lang kayo sa mga didilis, Kasi yun naman palagi ang ginagawa nila kundi kasiraan lang ng gobyerno. Tingnan nyo nga ang ginawa nila ng mga kababayan, ipinahiya nila ang buong Pilipinas. Ipinahiya nila sa buong mundo ang Pilipinas. Naglabas sila ng peking video, mga kababayan, na ang ating daw na mahal na Pangulo ay gumagamit ng illegal na droga. So yung mga ibang bansa mga kababayan hindi naniniwala. Dahil siyempre mas high-tech ang gamit nila doon sa pagdetek kung tama ba ang tao na to o siya ba ito. Amerika hindi rin naniniwala mga kababayan. Halos mga ibang bansa nagpahayag na rin na hindi yan si PBM. Pero meron pa ilan-ilan sa mga Pilipino, mga kababayan. Yung mga didilis, talagang inuuto na lang sila ni Maharlika. Mga kababayan, diba? Inuuto na lang kayo ni Maharlika Paano kasi? Nagpapadali din kayo. Kayo rin mismo, mga kababayan, inuuto nyo sarili nyo. Kasi biruin nyo, nakikita nyo na si PBBM.
plus ang video na inilabas nila. Oh, doon pa lang mga kababayan, makikita mo na paano mo masasabing si PBBM ay ang layo? Lalo na nung tumingala mga kababayan. May lumalabas dito na parang edited talaga. Sa atin na yan Sa atin na yung mga Pilipino kung maniniwala tayo. Ito, babasahin ko po mga kababayan para maniwala ako kayo. Medyo mainit dito Isang dayuhang kumpanya na nagpahayag ng kanilang investment commitment kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang opisyal na paglalakbay sa Japan ay nagatid umano ng kanilang pangako. Diba? Tingnan niyo mga kababayan. Anong sinasabi niya? Puro travel, puro pasarap lang si PBBM. Ano ito mga kababayan? Ibig sabihin itong kanilang pagbubukas ngayon ay gawa-gawa lang ng Japan at ng Pilipinas. Pwede nyo po itong puntahan pag nasabi ho natin yung area kung saan po ito ginagawa ngayon. Okay? Noong Lunes, sinimulan na ng Yokohama Tire Philippines ang pagtatayo ng 3.5 billion na manufacturing plant nito sa Clark Freeport soon sa Pampanga. Ayan. Para i-confirm nyo, pumunta kayo ng Pampanga kasi nag-start na ito kahapon, mga kababayan. Hulyo 29, 2024. So kahapon po ito nag-start. Puntahan nyo para maniwala kayo. Hindi ho tayo gumagawa-gawa ng mga balita na sinasabi nyo binabayaran tayo dito. Ito mga kababayan, nakikita nyo. Kung ayaw nyo maniwala, puntahan nyo doon sa lugar, sa Clark Freeport soon sa Pampanga. Puntahan nyo doon. At ayon pa dito mga kababayan, ang pagpapalawak ay magtataas ng kapasidad ng produksyon ng Yokohama Tire Philippines Incorporated ng 5% o karagdagan na 500,000 na gulong taon-taon. Napakalaking tulong yan sa bansa natin, mga kababayan. Tapos sasabihin nyo walang magandang maidudulot ang ginagawa ni PBBM. So dito pa lang mga kababayan, makikita na natin na talagang ang mga ganitong strategy ng ating mahal na Pangulo, gusto niya yung may kita ang Pilipinas. Hindi lang puro utang, Alam niyo po mga kababayan, ang ganitong na pag-akit ng mga mayayaman negosyante sa pag-invest dito sa Pilipinas. So ang ng ating mahal na Pangulo para kumita Para kumita rin ang Pilipinas. Hindi lang puro gastos, puro waldas, puro utang. Hindi yan. Hindi yan ang nasa isip ng ating mahal na Pangulo. Para kumita ang Pilipinas, isa na yan dyan yung pag-akit ng mga mayayaman negosyante para mag-invest dito sa bansa natin. At hindi lang yan mga kababayan, ang pagpasok ng mga turista dito sa bansa, isa din yan, number 1 din yan mga kababayan. Diba? Yan lang po dapat isipin natin. Alamin natin yung totoo. Huwag ho tayong husgahan kaagad porque pumunta to ang ating mahal na Pangulo sa ibang bansa ay akala nyo nagpapasarap lang sa ibang bansa. Ginagastos yung pera ng Pilipinas. Alam nyo po mga kababayan, kung gaano kalaki yung ginastos ng ating mahal na Pangulo, doble ang balik niyan, mga kababayan. Dahil karangalan din ng bansa na maimbitahan, lalo na ang mga mayayaman negosyante, ng mga mayayamang bansa. Karangalan din yan sa ating bansa, mga kababayan, na mapasama sa mga mayayaman na bansa. Ang ating mahal na Pangulo, nakikipagsabayan din. Dahil alam naman natin, napakatalino talaga ni PBBM. Mga kababayan, kayang-kaya niya makipagsabayan, lalo na sa pagsasalita, mga kababayan, sa iba't ibang mga bansa. So, dapat sa ating mga kababayan, suportahan natin ito, mga kababayan. At ito, dagdag ko lang ito mga kababayan, mahigit 25,000 na trabaho sa Japan, i-alok job fair sa August 1, mga kababayan. So alamin natin ito kung saan. 25,000 trabaho sa Japan. Mga kababayan, August 1 yan. Sa lahat ng mga kababayan natin,
na nagtatrabaho abroad at nandito ngayon sa Pilipinas, at kung gusto mo mag-apply din, kung hindi ka pa nakaalis, pumunta ho tayo dito sa lugar kung saan ito gaganapin, mga kababayan. Okay, babasahin ko lang Mahigit 25,000 na trabaho sa Japan ang maaaring applyan sa job fair gaganapin sa Robinson Galleria sa Quezon City sa August 1, 2024. So yan po, mga kababayan, ito na yung sinasabi ng ating mahal na Pangulo. Magkakaroon na sapat na trabaho ang mga Pilipino, lalo na sa ibang mga bansa. Kaya ang Pangulo natin, patuloy yan sa pag-aakit at pakikipagkausap sa iba't ibang mga bansa para, mga kababayan, itong tulad nito, mga kababayan, 25,000 na trabaho sa Japan ang nag-aantay sa mga Pilipino. Mga kababayan, mag-apply na kayo. Yan na yung mga pakikipagkaibigan ni PBBM sa iba't ibang mga bansa, mga kababayan. Alam nyo po, mga kababayan, kaya gusto-gusto ng ibang bansa na dito kumuha ng mga trabahador sa Pilipinas o mga empleyado. Kasi, mga kababayan, tayong mga Pilipino, masisipag tayo magtrabaho kayo, mga kababayan, ano masasabi nyo at makukomenta nyo dito? Para sa akin, good news ito, mga kababayan. Ito lang yung natupad ang pangako ng Japan na magnegosyo dito sa bansa natin. Nagtiwala sila sa bansa natin. Ngayon, nandito na sila, mga kababayan. 3.5 billion halaga ng pamumuhunan dito sa bansa natin. Yan po, mga kababayan. Maraming salamat po. At magandang araw po sa inyo lahat. God bless. Thank you.